Samantala, inulad din po ang ilang lugar sa Camarines Sur itong weekend kaya nagpatupad din ang evacuation ng local government doon. Para sa latest sa sitwasyon doon, makakausap natin GMA Integrated News Stringer Piwi Bacunio. Piwi, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinaroroonan mo? Yes, Ivan, good morning. Sa ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Delgalan, Camarines Sur, kung saan nga ay nakahanda ang buong bayan sa posibleng pagtaas at pagkakaroon ng baha sa lugar na ito, Ivan. Sa habang nag-uusap tayo, Piwi, anong lagay ng panahon? Malakas ba ba ulan? Ivan, simula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito, bahagya namang gumanda yung panahon sa lugar na ito ng Camarines Sur. At inaasahan nga na sana, Ivan, ay magpatuloy na yung magandang panahon hanggang mamaya at sa mga susunod na araw. Yung isa sa mga naulat kahapon dyan, Piwi, sa Del Gallego, yung sa spillway, na halos hindi na makita. Anong latest doon kung may impormasyon ka? Iban, kanina ay pinuntahan natin yung area. Sa ngayon ay hindi pa rin passable yung spillway sapagkat ito ay lubog pa rin sa baha. At ayon nga sa LG ng Del Gallego, inaasahan na aabutin pa hanggang isang araw bago madaanan yung spillway at parating yung mga barangay na isolate kahapon hanggang kaninang umaga. Okay, may mga inilikas bang mga residente? Kumusta kaya sila sa mga evacuation center? Iban, sa ngayon naman ay wala pa tayong report ng mga inilikas. Ang ginagawa ng LG, yun ng Del Gallego, ay patuloy ang kanilang ginagawang preparation doon sa mga relief goods na dadalhin doon sa mga barangay na isolate para pagbaba ng baha ay madaling mapasok yung mga lugar na ito. Ayun, nabanggit mo mga isolated na barangay, paano nila mararating yun? Kailangan talaga bangka o kaya na ng malalaking truck? Ibang sa ngayon ay talagang kayang pasukin ito kahit bangka dahil yung ilog rumaragasa pa rin. Kaya ang ayon sa LGU ay hihintay na buwaba yung baha para mapasok yung mga barangay na ito. Okay. Pero Piwi, nabanggit mo, naghahanda pa rin sila sa preemptive evacuation. May mga inaasahan pa ba silang pag-ulan? O di kaya baka yung tubig mula sa mas matataas na lugar, baka dumaloy dyan? Tama, Ivan. Ito nga yung sitwasyon dito. Kahit hindi na umuulan, posible pa rin yung bumaha dahil yung tubig galing sa bundok ay ngayon pa lang dumarating sa kabayanan. Kaya posible pa rin yung pagbaha kung sakaling magpatuloy yung malakas na ulan. At ayon pa rin sa LG ng Del Gallego, kailangan nila ng tulong ng national government sapagkat kulang na ng nilang relief goods dahil sa mga nakaraang pangbagyo noong 2 weeks ago, Ivan. May mga naiulat bang mga namatay, wag naman sana, sa biglang pagbaha, Piwi? Ivan, sa kagandahang palit ay wala tayong napaulat na nasaktan or nasawi sa mga naging pagbaha dito sa area ng Camarines Sur. Pero sa bayan ng Ragay ay merong isang nawawala na hinahanap pa ngayon at sa bayan ng Kabusaw mayroong pong dalawang hinahanap na nawawala rin matapos tangayin ng baha sa spillway kahapon, Ivan. Naku, yan ang babantayan natin. Sana naman matagpuan pa. May pasok, Piwi, sa Camsur? Iban, malaking bahagi ng Camsur ay nagkasunod ng klase ang buong dalawigan kapag talagang inaasahan na uulan pa rin ngayong maghapon. Piwi, maraming salamat sa iyong update mula dyan sa Camarines Sur. Babalikan ka namin para sa karagdagan pa mga update dyan sa iyong kinaroroonan sa Del Gallego, Camarines Sur. Maraming salamat. Nakausap po natin si Piwi Bacunio, GMA Integrated News Stringer. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.